What's up, collectors? Welcome to Collector's Pad After Hours. Ang topic natin for today's podcast is love a choice or a feeling? Wow! Lahat ng klase. Ikaw ba, Lily, since kasal ka na, is love a choice or a feeling? Ang hirap ng topic natin tonight. Joke lang. Sana hindi nakikinig ang asawa ko. Ayan. Actually, love, lahat naman ng love, diba, nagsisimula sa feeling. Diba? Wala namang pumasok sa isang relationship dahil gusto lang niya, diba? Trip lang niya. Tama. So, normally, may nafe-feel ka dun sa... Okay, so feeling siya at first. At first. Okay. Yun yung ano ko lang feeling, ewan ko lang sa iba. Pero, alam mo yun, nagsisimula lahat yan sa feeling, di ba? Na masaya kang kasama tong taong to. Yes. Di ba? In love kayo. Yan. Lahat ng maganda, nakikita mo. Yes. Pero, eventually, eto na yung horror story. Na-joke lang. Na eventually, lalabas pa rin naman yung mga ayaw mo sa kanya. Lahat ng negative, darating na yan diba? So, doon papasok yung gaano mo talaga siya kamahal. And, yung feeling, kung feeling lang yung pagbabasehan, ang bilis mong magdesisyon na ayoko na, kasi hindi na ako masaya. Yeah. Kasi, hindi na ako kinikilig. Ihi na lang nagpapakilig. Ihi na lang nagpapakilig sa amin. Diba? Pero, at the end of the day, doon mo malalaman kung gaano mo siya kamahal. Pagka nakita mo na yung hindi maganda sa kanya, pero, pinipili mo pa rin siya. Doon mo malalaman kung gaano kayo ka-strong. Diba? Kung, kaya ko ba tong ugali na to? So yun, papasok yung magiging choice din siya. Oo, kasi hindi naman lahat ng ugali mo at ugali niya magko-complement. Yes. Meron talaga at meron magsasacrifice. Yung sinasabi nilang meet halfway, yes, nag-a-apply naman yun, pero minsan hindi halfway Yeah. Minsan talaga merong katigasan ng ulo yung isa na kailangan mong... Huwag mo naman pangalanan si Mark. May katigasan ng ulo yung isa na wala ka na talagang magagawa. Yes. 'Di ba? May mga ganun talagang instances. Kaya din pumapasok siguro na love is a choice. Kasi after those butterflies in the stomach feelings, wala naman Lalo na pag nasa long term na kayo. Like for example, sa inyo, for sure, kasal na kayo. Kumbaga, meron pa bang times na kinikilig ka kay Mark? Ano ba? Cheesy, cringe. Pero meron pa ba? Wala na. Joke lang. Pag iba kasi yung kasama, 'di ba sabi nga nila, pag kasama mo na sa iisang bahay, iba na. Bakit? Kasi you will share same responsibilities na, 'di ba? Mag-share na kayo ng problema mo, problema niya rin. So, parang, ang daming mga darating na challenges na itatest kayo talaga kung gaano mo ka-love yung partner mo. Yung kilig ngayon, hindi siya kagaya ng kilig before. Yes. Yung kilig before, effortless. Alam mo yung parang, magka-text lang kayo, nag-good night lang, kilig na kilig ka na. Yeah. Diba? Pero, ngayon kasi, kailangan in-effortan nyo siya para magkaroon ng kilig moments. Like, kailangan, from time to time, aalis pa rin kayo, kahit na may dalawa na kaming anak, yung parang ganon, di ba? So, kailangan may date pa rin kayo. O kaya, kung wala man time mag-date, parang Netflix man lang, kakain kayo together sa bahay. Kailangan lang ng extra effort to make time. Yes, oo. Especially kung meron na kayong mga responsibilities in life na, kumbaga, life din talaga yung responsibility nyo na tao na, yan, babies na. Iba rin talaga. Yun, feeling ko yun natutunan ko sa mga, mga nakakatandang, hindi naman. Bakit tumingin sa akin? Ayusin mo naman. Sa mga friends ko na mas older sa akin. Tumingin ka na naman. Na older sa akin. Hindi, nasa marriage na parang, iba na yung, parang feeling ko na, hindi naman, parang feeling ko natakot ako magpakasal dun sa part. Kasi, it's different. It's way, way different. Yung ate ko, tsaka brother-in-law ko, parang minsan makikita mo, hindi na sila nagde-date na may alone time, ganon. Ang hirap. Kasi,
nag-evolve, nag-iiba yung priorities, tapos may mga na-add na sa relationship, hindi na kayong dalawa lang. Most of the time, yun nga, pagka ang dami nyo ng responsibilidad, minsan, papagod ka na. Sa sobrang pagod mo, tara, tutulog na lang tayo, di ba? Minsan magda-date pa, Yun ang effort. tutulog na lang natin. Oo. Pero, yun nga, kaya nga kailangan talaga, dadagdagan mo yung effort mo, di ba? Aayusin mo yung schedule mo para lang makapag-date kayo, mga ganon, di ba? Kaya sabi ko nga, di ba kanina, bago tayo nag-start, sabi ko, darating yung mga times na parang gusto mo na siyang, alam mo yun, gusto mo na siyang ibalik sa nanay niya. Ikaw ba naniniwala ka dun sa sinasabi nila, nagsama kayong dalawa, kayo, parang anong tawag dun? Naniniwala ka ba dun sa better half? Siguro mas naniniwala ako dun sa... Hindi ko alam kung saan ko na siya narinig. Yung sabi nila, extension mo na siya of yourself. Once nag-commit ka, like siguro marriage, ganyan, extension mo na siya. So kahit ano maging decision mo, ano yung mga choices mo in life, kailangan mo siya i-consider. Kasi hindi na ikaw lang. Yeah. So siguro parang ganun din yung better half. Na parang, dalawa na kayong nagde-decide or dalawa na kayong gumagalaw sa mundo. Siguro yun yung hindi naman sa kinakatakot ko. Pero yun yung hindi Kung pa ako narinig- ready. nakikinig si ano. Ano naman, yun nga, hindi siya madali, pero masaya. Kasi every time na nalalagpasan niya yun, yung mga ganong challenges na minsan akala mo, wala nang katapusan. Akala mo, ba naman to? Ultimo, ulam lang ngayong gabi, pinag-aawayan nyo, yung mga ganyan. Duman kayo sa ganon. Duman kami sa ganon. Kahapon lang eh. Ikaw pa nagtapos. Pero ano yan eh, part siguro siya. Kasi di ba, kunwari, yung mga kapatid mo, kasama mo dati sa bahay, di ba lagi mong kasama, hindi mo maiwasan, mag-aaway naman talaga kayo. Oo, kaya nga nung pandemic nga daw, di ba? Nag-away-away. Ang daming nasira. Diba? Kumbaga, mas madalas mo nang kasama yung tao, mas madalas kayong mag-aaway. Kasi lalabas na yung mga differences nyo eh. Diba? Pero, every time naman na nalalagpasan nyo yun, doon naman pumapasok yung ay, ang saya pala na masaya pa rin. Diba? Parang di ka masaya. O sige na nga, masaya na nga. Kayo ba, ano yung right now, syempre, hindi pa kayo kasal, pero matagal na kayo. Diba? Yung ano pa yung nagpapakilig sa inyo? Meron pa ba? Oo naman. Talaga? Pero siguro more of parang ganon. Hindi na siya yung big gestures. Yeah. It's more of the everyday. Kami nga, expenses na nagpapakilig sa amin. Actually, napag-usapan namin yan nung nakaraan lang na parang, ang galing no, parang hindi na siya yung, halimbawa, may gift ka sa akin, may gift ako sa kanya. Hindi na yun eh. It's more of dun sa, pinagluto ka ng breakfast, o kaya binilan ka ng coffee, na naalala niya na gusto mo yung isang bagay na yon. Even the tiniest thing. Even siguro na binilang ka lang ng ice cream sa Dirty Ice Cream. Sobrang na yon. Hindi siya kilig na butterflies. Yeah. It's more of pure happiness. Parang, aww. Parang gano'n. Diba? Kasi dati, parang, yay! Gano'n. Iba na yung, aww. Kasi medyo low budget kami. Kami na yung nagsasound effects. Wala pa sound effects. Ganon na siguro siya. Tapos, yung mga big gestures, mas nililook forward na namin. For example, anniversary. Parang dun ka na parang, ay, ano kayang something to do different? Kasi, kapag naging stagnant kayo sa isang long-term relationship, mawawala yung excitement eh. Nasa inyong dalawa pa rin talaga kung paano nyo papa-excite yung relationship nyo. Yung spice ba? Yeah. Hindi lang dun sa intimacy na Yes. in different kind of ways naman na, halimbawa kami, Doon kasi sa part niya, wala silang problema. halimbawa kami, parang may nung last na Valentine's, parang last year ata, nag-take kami ng class together na hindi pa namin nagawa. Anong class yun? Yung sip and go. Nag-painting kami. Ang kakangalay pala yun. Sabi mo, 3 hours. Happy naman. Doon ka kinilig. Sakit ha? Flanax. Pero di ba, I mean, hindi siya to do everyday. So parang ngayon, sa akin kasi ngayon naka-display sa
kwarto ko, yung painting eh. Kung ano yung pinaint niya, yun na yung gift niya sa akin. Kumbaga effort. Yes. 'Di ba? Yun, yung mga ganung kinds ng activities. Tapos, once a year, parang sabi namin, dapat mag-travel tayo together. Kasi iba eh, hindi siya para lang makaalis ka sa kung nasan ka ngayon. Halimbawa, punta kang Boracay kasi gusto mo pumunta. Hindi, mas makikilala mo yung tao pag nag-travel kayo. Lahat ng travel namin may away kami. Di ba? Parang yung even the smallest thing, pag-aawayan nyo na parang, ano ba yan? Kayo na pa tayo isip ng isip, saan tayo kakain? Anong oras na? Wala nang tricycle pabalik or something. Di ba? Sige, Alam mo sa hotel- Boracay yan, naka-tricycle. Tapos dun mo maiisip, paano kayo mag-meet halfway na hindi mangyayari yun? May mga times na kakain kayo, hindi kayo nag-uusap. Yeah. Kasi bad trip ka eh. Tapos parang sinabi niya sa akin noon, hindi ka man lang mag-usa magligpit ng mga gamit sa hotel. Sabi ko, sana sinabi mo. Eh, doon na magsisimula yun, di ba? I'm not saying na kailangan lavish. Kailangan yung out of town nyo, by plane or what. Yung mga simple lang na staycation. Oo. Mga ganon. Something to do na kayo lang. Ano naman yung tip mo or ikaw, personally, anong ginagawa nyo kapag ka dumarating yung times na hindi siya kapili-pili? Alam mo yun? Kasi we're talking about choice, eh, di ba? So, minsan, alam mo yung pakiramdam na, yun nga, ba naman to? Tama ba tong pinasok ko? Di ba? Parang, tama ba tong taong, ito ba yung taong gusto ko talagang makasama? Kapag may mga dumating na ganong mga problema, tapos ganon na yung kine-question mo sa sarili mo, paano mo binabalik yung sarili mo? Siguro babalik ako dun sa unang pag-uusap namin. Yung feeling na nag-meet kami noon, parang hindi ko siya na-feel sa ibang exes ko before. It's more of a familiar feeling na parang long-lost friend na nag-catch up. Ganun yung first date namin. Iba tong babaeng to. Parang kahit ngayon, kapag meron kami mga challenges, mga hindi pinagkaka-agrihan sa buhay, na hindi mo naman may iwasan, lagi akong bumabalik doon. Na parang, bakit ko kaya na-feel yun? At bakit ko siya nagustuhan noon? Na, kumbaga, ano naman eh, yung galit mo nung moment na yon, doon lang yun eh. Kasi lahat naman mapag-uusapan. Kasi kami, pag nag-aaway kami, hindi kami nag-uusap muna. Kasi ayaw Mga gano'ng namin... katagal? Hindi, sandali lang. Parang papalipas lang ng 2 hours, 3 hours. Di kami nag-uusap muna. Kasi, ako, ayoko kasi nagagalit. Ayokong kahit kanino, ayokong nagmamataas ng boses, gano'n. Eto na talaga siya. So, parang Galit ka na yan. feeling ko, pag tinaasan ko yung boses ko, baka ma-hurt ko siya. Ang agreement namin from the very beginning ng relationship, if may away tayo, wag muna tayo mag-usap. Tapos palipasin natin yung init ng ulo natin. Tsaka tayo mag-usap kung bakit naging ganun yung reactions natin. Pero yun, sabi namin na dapat pag-uusapan lahat ng mga pinagawayan. Para at least, alam mo, kung alam ko na na-hurt kita sa ganon, at ikaw din, alam mo na na-hurt ako, and bali yun. Parang reconciliation, matter of communication talaga. Yun siguro yung tip ko na kapag hindi na siya kapili-pili. Ikaw, Lily. Gusto mo na siyang ibalik kay auntie. Anong naiisip mo? Para hindi siya ibalik. Hindi, kami kasi, since mag-asawa kasi kami, yung sinasabi mo na, wag muna tayo mag-usap, mamaya na tayo mag-usap, gano'n. Sa amin kasi hindi nangyayari yun. Kasi nga, may kids involved. Oo. Parang ang hirap yung hindi kami mag-uusap. Kahit na hindi kami okay. Or naiinis kami sa isa't isa. So, minsan, alam mo yun, parang kahit ayaw mo siyang kausap, pero dahil nasa hapagkainan kayo, may pinag-uusap, may kinukwento yung anak mo, parang hindi mo maiwasan na as a family, mag-uusap-usap pa rin talaga kayo. Tama naman yung sinabi mo di ba, na pagkalmado na kayo, pag-usapan niyo ulit. Pero, hindi mo rin maiiwasan na minsan may mga usapan na hindi na siya naaayos. May mga usapan na, ito yung take mo ito yung take ko So, walang halfway, parang... Oo, di ba? Parang hindi ako papayag na magpatalo. Ako to, Lito. Oo, hindi. Sobra na. Minsan, may mga ganon na ayaw niya magpatalo, ikaw ayaw magpatalo, nagpapataasan kayo ng pride, di ba?
kung dumating sa ganong sitwasyon, actually ako, mas nagsisik na ako ng help sa mga friends kasi magiging chismis lang yun eh. Pero mas nagsisik ako ng help na right now kay God. Kumbaga parang pinagpa-pray ko siya. Mas iniisip ko na kung bakit ganun siya mag-isip, kung bakit ako ganito mag-isip. And actually dumating din kami sa point na, ewan ko nakwento ko ba sa'yo yun, nag-seek na kami ng nagpa-marriage counseling na kami. Ganon, yes. As in, parang 1 whole year kami nag-aaway. Ito ba yung last year? Oo, last. Chismis na pala to. Ito na nga. Hindi namin natapos yung marriage counseling kasi ilang sessions yun eh. Pero, naging mas Naayos maganda. talaga. Ang galing, no? Oo. Parang ang sinasabi sa akin ni pastor, ako talagang tinuruan ni pastor. Hindi, joke. Sabi niya, di ba sa isang marriage kasi, meron kang expectation sa asawa mo sa partner mo, di ba? Siya rin, meron din siya expectation sa'yo, di ba? Pero, ito yung expectation, ito yung reality, ito lang yung kaya niyang ibigay, di ba? Ang taas-taas ng expectation mo kasi akala mo pagka kinasal kayo, happily ever after. Yes, diba? Lahat ng fairy tale, Oo. diba? Pero, minsan, hindi niya yun mamimit. Diba? So, yung gap daw between the expectation and reality is stress. Diba? May stress ka lang kasi nga, parang iniisip mo na, bakit hindi mo magawa to? Ito nga yung ina-expect ko sa'yo. Diba? Tsaka, remember, nung hindi pa kayo mag-asawa, lahat ng good, papakita niya sa'yo. Ikaw din naman I'm sure, kaya lalaki or babae, lahat naman tayo. Best foot forward tayo pagka nagliligawan stage, Of course, syempre. diba? Lahat ng Pero maganda. Yes, pero pag mag-asawa na kayo, iba na. So, ngayon, ina-expect mo na ganito pa rin siya, pero nagbago. So, o kaya, kunwari, best example, pinagtatawanan ko si Mark kasi sabi ko, nung naliligaw ka sa akin, naka-leather shoes ka pa, naka-tuck-in ka pa, naka-belt ka pa, ngayon naka-chinelas ka na lang, tsaka diba? Pero yun, parang funny yun. Pero, best example yun, na best foot forward, diba? Kapag nasa ligawan stage. So yun, pagka naging siya, hindi niya na-meet yung ina-expect mo, magiging stress. And yung stress, magkakos ng away. Pagka iisipin mo siya, kapili-pili pa ba to? Madali namang magdesisyon na hindi na lang Okay. Diba? Pero pagka yun yung pinili mo, malaki yung chance na nawala na talaga yung love. Kasi kung love mo yung tao, iisipin mo kung paano nyo pa maaayos. Paano siya mapapabuti, paano ka mapapabuti, di ba? So, yun. Kaya feeling ko naman, matetest talaga yung patience mo, matetest lahat. Lahat ng parte ng katawan mo, pati espiritu mo. Matetest, di ba? Buti na lang, kinonsider niyo yung counseling. Hindi siya naging... Kasi di ba sa mga traditional na mga matatanda, hindi naman naniniwala sa mga ganun hindi naman naniniwala sa ganun Kasi feeling nila, pag counseling, may something sa'yo. Diba? Ganun ang mindset mo kapag narinig mo counseling or may kinausap kang ganyan, diba? Buti at least, hindi naging tabu. Nung una, ayaw ni Mark. Ang punto niya, hindi natin kailangan yan. Parang ganon. Ako sabi ko, kailangan natin. Kasi nga, parang ang akin lang kasi, yung, para sa'yo, tama ka Para sa akin, tama ako. Diba? So, pag nag-usap tayo, magka-clash tayo. Kasi nga, hindi mo tatanggapin yung sinasabi ko Ako rin, hindi ko rin tinatanggap yung sinasabi mo. Diba? Kumbaga, kung ano man yung problem natin, hindi nga tayo maayos Kung kaya natin, edi sana hindi na tayo nag-aaway. Yes. Diba? So, ngayon, sabi ko sa kanya, mag-marriage counseling tayo para marinig natin yung opinion ng iba, plus yung professional advice. Hindi yung advice ng kaibigan mo na Isa side siya may bias. Yes, na may bias. O kaya yung kaibigan mo na hindi naman niya naiintindihan talaga
yung sitwasyon natin. Tsaka, hindi rin naman siya, baka yung hiningian mo pa ng advice, mali pa yung mabigay sa yung advice. Ilang years pa lang ba kayo kasal? Hello, 27, 18, nag-stop counting na, no? Simula na nagkaanak. Na kami, siguro 6 years. 6 years. Yes. So, possible ba na totoo pa rin yung mga each, yung 4 year each? Feeling ko, ano baka naman yun yung stage nyo. Yeah. Feeling ko, ano naman siya, hindi naman siya specific kung ilang years eh. oo. Talagang, may kilala nga ako, bagong kasal lang, naghiwalay agad eh. After 1 month, mga ganun. Grabe naman Oo. yun. Diba? Sorry. Gumastos lang sila. Grabe naman yun. Parang, ay, mali. Diba? Pero yun nga, wala siya sa kung gaano katagal. Diba marami rin naman yung mga sandali lang naging mag-girlfriend, pero Success. ang bilis, di ba? Ang bilis kinasal, tapos successful na. Depende rin siguro sa tao, no? Kung paano rin nila, kasi ang relationship naman is a two-way kind, something like that. Di ba, ano yan, hindi ako lang, Yes. hindi ikaw lang, dapat dalawa. Dapat dalawa tayo nag-work on dito sa relationship natin. So, siguro may mga ganun na, yung isa ayaw na, kaya na i-work out. Yung isa naman, gusto pa. Mahirap din. Pero, nakakatuwa lang na knowing you guys personally, ano yun, nalagpasan nyo yun. Yeah. Diba? Nalagpasan nyo na nga ba? Nalagpasan ko. Joke lang. Hindi, ano naman eh, di ba sabi ko nga sa'yo, wala naman, hindi mo talaga mababago ang isang tao eh. Di ba? Hindi, I mean, mag-i-improve, pero hindi mo siya totally mababago talaga. Di ba? Tsaka yung, magkaiba talaga kasi yung lalaki mag-isip sa babae. So, magkaiba. Kaya, pagka, yun nga, any kind of marriage naman, basta pag nagsama ang dalawang tao, kahit, di ba, whatever gender yan, talagang, iba yung values ko eh, iba values mo. Iba yung kinalakihan natin, di ba? Totoo. So, pag nagsama tayo, iba opinion ko, iba opinion mo. Kaming dalawa ni Mark magkaiba kasi ako nagiging dinosaur ako. Siya naman very chill. Siya yung sobrang kalma, sobrang cool dad. Opposite attracts talaga. Paano kung kayong dalawa, kalmado lang? Okay, para kami dinosaur. Para kawawa naman sila, Zoe. Nasa Jurassic Park na pala kami. Ano talaga, opposite attracts, no? Iba talaga. Hindi pwedeng same kayo. Yeah. Siguro it's part of the relationship talaga. Nasa inyo na lang kung paano nyo i-conquer yung mga ganong challenges. Which is, sa inyo, it's a very good move to seek professional counseling. Actually, isa sa exercise na pinagawa ko sa kanya nung time na exercise talaga, di ba? Very professional. Exercise. Oo, exercise. Hindi kasi nga, sabi ko, yun nga, pag may mga times na iniisip mo na nga siyang i-return to sender. Parcel. Oo, parcel. I-return to sender. Maganda na ikaw mismo, mag-internalize ka, isipin mong mabuti. Pag actually yun, sabi ko sa kanya, sige nga, pikit mo yung mata mo for a few minutes. Sabi ko, isipin mo, what if hindi ako yung asawa mo? Diba? Ganun lang. So, pag ako, ganun ang ginagawa ko. Kapag dumarating yung times na high blood na ako sa kanya, ganyan. Alam mo? Okay, basta hindi kami magkasundo. Iniisip ko rin naman, what if hindi siya yung asawa ko? Sino yung kayang mag-take din ng ugali ko? Parang ganon. At the same time, siya rin. Sabi ko, kung iba yung asawa mo, palagay mo ba kayang i-take yung ugali mo? Or kayang i-take yung mga desisyon mo sa buhay? Diba? Or yung habits mo? Yung mga ginagawa mo? So, definitely, may parang dun ka, magiging grateful ka bigla. Diba? Na, ay, Buti na lang. Ito, pinagtyagaan ako. Ganun. May mga ganon, di ba? So, mas mapapaisip ka na, instead na negative yung iniisip mo, dun sa partner mo, mapapaisip ka na, ay, grateful ako. Kasi siya yung naging partner ko. Yes. Di ba? Sobrang dami kong natutunan sa podcast na to. Ako pala yung nag-benefit. Pero di ba, ang ganda lang na masabi din natin na baka merong gustong
baka meron na same ng challenges na kinakaharap nyo or kinaharap nyo before. At least, may matutunan din sila na, yun nga, seeking professional advice is not taboo or hindi siya yung parang hindi siya masama or something, di ba? Hindi ka pabaliw nun. Oh, hindi ka pa naman baliw. It's the best way to do. Yes. Kesa nga naman seeking unprofessional advice from someone na hindi naman alam kung ano yung nangyayari. Yes. Or hindi naman naiintindihan. Tsaka baka i-chismis ka lang. Oo, mas mahirap yun. Ikalat yung kwento nyo, di ba?